Hindi po lahat ng ina ay nabibigyan ng pagkakataon ng kita ang kanyang anak na itinatayo ng Diyos sa ministeryo. Kaya napakapalan ko po, Elder Golden. Tama ang sinabi ni Pastor D, ang ipinagkaloob sa iyo ni Lord, hindi posisyon ng karangyaan o karangalan o kapangyarihan, kundi ito ay tungkulin ng paglilingkod at pagpapakipama. Huwag kang mapagod ng mahal at magsakripisyo para sa mga kabataan, sapagkat sa bawat binig na iyong itatanim sa kanilang puso ay magbubuka sa takdang panahon. Sa ngalan po ng aking pamilya, ng aking pong buong angkan, nais ko pong magpasalamat sa ating pong mga pastor, Pastor JP, Pastor Noel, Pastor Marvin, Pastor Mark, sa lahat po ng naging kuya ni Gaudin, special mention po, special thanks to DJ. Maraming salamat sa iyo, sa lahat po na naging kaagapay at katuwang ng aking anak sa kanyang paglago. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Maraming salamat. Pwede dito po si Golden na pumili sa ng tuwalya. Pinili ko yung pastor na nagsimarito. Elder Gaudin, ang tuwalya ay simbolo ng paglilingkod. This is a symbol of servanthood. Katulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, na kayo ay maghugas ng mga paa ng inyong kapwa alagad. Sa halip na kayo ay magpaglingkuran, kayo ang maglingkod as symbol of servanthood. At nakita natin na meron ng sigaw din. Kung ubusin ang sweldo, ang libre. Huwag naman. Matitira kay mama. Golden, ang oil na ito ay hindi siya magic oil. Ito ay simbolo lang ng pag-anoint ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na itinatalaga ang kanilang buhay para sa Panginoon. I-anoint ka nawa ng Panginoon ng kapangyarihan, ng kababaang loob, ng karunungan, ng kabanalan sa lahat ng iyong gagawin bilang lingkod ng Panginoon. Ginagawad ko sa iyo isang simbolo ng authority bilang pastol, bilang manggagawa ng Panginoon. Sumayo ang presensya ng ating Panginoon sa lahat ng araw ng iyong paglilingkod. Ang Biblia. Ang Biblia as ang salita ng Diyos. Mahalin mo ito, basahin mo ito sa puso. Kung kailangan sa ulo, sa puso, ituro mo ito. At igalang mo ang salita ng Panginoon. At ang Panginoon ay nandyan upang gabayan ka. Bilang man of God, man of the Word, and man for the people. Panalangin natin siya. Tayo pong lahat ay tumayo para ipanalangin natin. Ama namin Diyos na mabuti sapagkat Ikaw ang nagtatalaga ng mga
leader ng iglesia. Salamat po sa araw na ito sapagkat sinamahan mo ang iglesia ng Cornerstone, Kutatan, upang mabiyayaan po kami ng isang elder para sa aming pong church. Sa mga kabataan, panalayan po namin na hindi lamang ito basta okasyon at seremonya, kundi ito po ay iukit mo sa kanyang puso ang pangyayaring ito at sa kanyang isip. Nang sa gayon, maipapaalala ang lahat ng kabutihan mo sa panahon na magsisimula na siya at sa pagpapatuloy ng kanyang ministeryo. Mariremind siya na ikaw ang pinakamabuti sa lahat. Mariremind siya sa punto na mahihirapan siya, ikaw ang pinakamabuti sa lahat. Mapapatunayan niya na sa lahat ng success na mararanasan niya, ikaw ang pinakamabuti sa lahat sa kanyang buhay. Panalangin din po namin na sa paggamit mo sa kanyang buhay, ang sino man na papasok sa iglesyang ito ay mapagpapala sa pamamagitan ng kanyang buhay. Turuan mo ang batang ito na siya po ay lalaki, na tumitingin at kinikilala ang kapangyarihan ay nanggagaling sa iyo. At siya ay lalaki sa ministeryo at paglilingkod na kinikilala na hindi niya kaya ang lahat ng bagay na ito ng mag-isa. Paalala mo sa kanya na lagi niyang kasama ang banal na Espiritu. 10 na mga kapastoran at ng aming bishop ni Pastor Dean ay kikilalanin na kami po, Panginoon, ay kaagapay niya sa ministeryo nito. Pawiin mo lahat ng takot at agam-agam sa kanyang puso. Anumang mga kasinungalingan ng kaaway ay hindi mag-penetrate sa kanyang isipan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At tanging lahat ng laman ng iyong mga salita ang pupuno lamang ng kanyang kaluluwa. Busugin mo po siya ng iyong mga salita. Busugin mo siya ng iyong presensya. Mag-manifest lahat ng bunga ng banal na Espiritu sa kanya. Sumagana ang kaloob ng banal na Espiritu sa kanya upang ang lahat ng ito ay maipaglingkod. Walang iba kundi sa iyo at sa amin pong mga nasasakupan. Maraming pong salamat. Ikaw na Diyos na nagplano ng lahat ng mga bagay, mabubuting bagay, ay ikaw rin po, Panginoon, ang tatapos nito. Ma-appreciate nawa niya na sa kanyang journey in serving you ay patuloy na maranasan niya ang kagalakan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Tayo po'y patuloy na manalangin. Mula sa salita ng Panginoon, ang pagpalain ng Diyos ng Biblia si Jabez, O that you would bless him and enlarge his territory. Let your hand be with him and keep him from harm so that he will be free from pain. We pray, Lord, na ang identity na ibinigay mo sa Kanya, na nagmumula kay Kristo, ay patuloy na pagtibayin mo, Panginoon. Ang identity kung saan siya ay siya dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Magpugat, Panginoon, ang kanyang identity sa iyo na pundasyon ng kanyang buhay. Ang identity niya, Panginoon, na hindi siya magiging insecure sa sino man o ano paman. Ang identity niya, Panginoon, na hindi siya magdududa sa sino at ano paman dahil ikaw ang kanyang identity, Panginoon Jesus. With this new identity, this task na binigay mo sa kanya, kasama namin tinadalangin, Lord, ang authority. Let your anointing be upon him. Let your Holy Spirit work with him, Panginoon, sa kanyang evangelism at discipleship, sa kanyang paghayo sa mga Bible studies, sa kanyang pong pag-aalaga at pag-shepherd sa mga kabataan at sa sino man na makapag-minister siya. Let your anointing and authority be upon him, Lord. Even bad spirits will be under his feet because you are in him, Lord God. Nasa kanya, Panginoon. Kay Gauden. Lord, sa buhay ni Ate Gauden, we pray na ang kanya pong strength ay punuin mo ng limitless, Panginoon.
We pray na ang kanyang ideas, ang anointing mo sa wisdom, lalo na kapag binigay niya, dineliver niya ang iyong salita. Let your anointing be upon him. Let the counsel of God dwell in him, made manifest sa kanyang pagdadala ng iyong mga salita. Without error, without flaw, malinaw at mahusay man na maibahagi niya ang iyong salita. Kasama, Panginoon, ang lahat ng ito, identity, authority, and victory be upon him. Any temptations na malapit sa kanya, siya'y nagtagumpay na, Panginoon, dahil nagtagumpay ka. Any temptation, any sins na nagle-linger, na malapit sa kanya, kinakat namin ito in the name of Jesus Christ. Any work of the enemy na pinapadala sa kanya upang babagsakin siya, winawasak namin ito in the name of Jesus Christ. And we ask, Lord, in your mighty name, na any work of the enemy, any curses na binabato sa kanya, ay aming pinuputol in the name of Jesus Christ. Any generational curse na maaaring gamitin ng kaaway, kinakat namin ito in the name of Jesus Christ. And he will be productive in your kingdom, Panginoon. At kanyang buong mga sambayan, mga connections, kaibigan, will hear the gospel and will believe in you, Lord Jesus Christ. We pray and we thank you for the victory. O aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kilang Diyos, maraming salamat Panginoon. Ikaw po ang nagpapadala ng gagawa sa iyong Iglesia, Panginoon. At lalo nito, ang isa namin sa mga kapatid na si Brother Gavin, na ngayon ay tinatalaga bilang elder ng Iglesia nito at ng kabataan. Ang dalangin po namin, Panginoon, na siya ay samahan mo sa kanyang paglalakbay bilang tagapangalaga, Panginoon, ng iyong tupa, ng iyong kawan, Iglesia nito. Ang dalangin po namin, patuloy po siya puspusin ng iyong banal na Espiritu. At kung siya po ay makaramdam ng kahinaan, Panginoon, ng panghihina, at ikaw ang maging kalakasan ng Panginoon. At dinadalangin din namin, Panginoon, nagkakaisa kami na sa lahat ng kanyang mga kausap, mga taong makakasalununga, ay kaluluwang madadala niya para sa Diyos. Gamitin mo sa Brother Gordon, si Elder Gordon, Panginoon, para sa maging matatag ang Iglesia mo, maging malakas, Panginoon, at ang pagpapalago ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa pagpalayo mo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin. Ito po aming sama-sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pamuling panalangin. Elder Gauden, as you have been installed today, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. Lead you to life everlasting and the path of righteousness. May you find favor in the eyes of the Almighty God. May the Lord Himself show you His favor in your power to operate in His kingdom. Ama naming Diyos, ang lahat ng ito ay aming sama-sama at nagkakaisang panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kuya William, halika dito, please. Sa akin, hindi po alam. Pero maraming salamat po sa ating Panginoon. Hindi ko rin po inaasahan na darating sa ganitong pagkakataon. Kasi hindi po kami masyado nag-uusap ni Oden. Tahimik po ito pag sa bahay. Para po parehas lang kami. Sa bahay po, hindi ako masyadong masalita. Alam po nila yan na parang makatingin-tingin lang ako. Tataas lang ang boses ko pag hindi nagugustuhan. Pero pamula po nung nag-aral sila sa Kabuyaw, may kwento ko lang po. Ako po isang Katoliko.
Ngayon, pag naikukwento ko po sa amin, sa Batangas, na ang mga anak ko at aking asawa ay sumisimba sa born again, para kung hindi po nila gusto yung nangyayari. Bakit ko daw pinayagan? Pero nakikita ko po yung magandang pundasyon. Nakikita ko po na kahit paminsan-minsan sinasagot po ako ng mga anak ko. Pero yun po talaga ang ano ko rin sa buhay, hindi ko po sila napalo. Ang natatandaan ko lang po napalo ay si May, yung panganay. Pero po, Excuse me po. Sige po, makakaupo na po. wala po akong sinaktan. Minsan po, may nangyayari sa amin na yung kakasagutan ng mga anak. Minsan sinasabi sa kanila, ayaw ko kayong saktan. Si Odin po, na naramdaman ko po talaga yung pagmamahal niya sa akin nung hospital ako. Nandun pong nagtatrabaho siya sa tabi ko. At talaga pong hindi ko inaasahan na darating yung ganung pagkakataon na paparamdam niya yung pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa paglabas ko po sa ospital, doon po ako tumuloy sa apartment niya. Gumigising po siya ng maaga para po magpainit ako ng tubig para sa gatas. Pero ang masasabi ko lang, anak, maraming salamat. Sana yung ginawa mong pag-aalaga sa akin ay gawin mo rin sa mga taong umaasa sa iyo. Hindi naman masyadong bukal si Papa. Pero sana suportahan din niyo po yung anak ko. Amen. Hindi po niya kakayanin mag-isa. Kahit po anong galing na isang tao at walang suporta ng kapwa-tao, nahihirapan po yan. Ikaw naman anak, galingan mo. Maging buti kang ehemplo sa mga sa mga constituents ko. So, yun lang po. Sana ay pagpasensahan nyo rin, Pastor, yung pag-absent-absent. Pero po, i-share ko lang, yung pag-absent-absent ko, minsan na may mga nasusumpunan po akong mga tao na parehas ko po, kaparehas ko. Hindi naman sa masasabi mga backslider sila. Nagkwento ko rin po may natututunan din po naman ako. Amen. Pastor, sa komunidad. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Kevin, salamat po. God bless you. God bless you. So, tayo pong lahat ay tumayo para sa pangwakas na panalangin. Tayo po'y manalangin. O Diyos na pinakamabuti sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na tunay na nare-reveal yung kabutihan mo, kapangyarihan mo, kadakilaan mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Every one of us, Panginoon, holds a story, Panginoon, of your goodness in our lives. And Panginoon, we are so eager to tell it to other people, Panginoon, of how good you are, of how great you are sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat itong araw na ito, itong oras na ito, Panginoon, is not just a celebration, Panginoon. At the end of the day, Panginoon, may you continue to make us realize, Panginoon, na kahit ano pa man, Panginoon, ginagawa namin, maliit o malalaking mga bagay, as long as we are doing it for the glory of your name, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, iparealize mo din sa amin, Panginoon, that in everything we do, Panginoon, whether we eat or whether we drink, Panginoon, we do it for the glory of your name, Lord.
Salamat, Panginoon, sapagkat sa iglesia ito, Panginoon, ay nagtatalaga ka po ng mga kamanggagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na wala po kaming parte sa kaligtasan, Panginoon. Pero Lord, hayaan mo po na maging parte kami, Panginoon, ng ministeryo mo sa lupang ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po bilang iglesia ay ginagamit mo, Panginoon, bilang ilaw at asin, Panginoon, sa dakong ito, Lord God, at sa iba't iba pang mga dako, Panginoon, sa kung saan mo kami dadalhin, Panginoon, bilang isang iglesia, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po sa kadakilaan mo, Lord God. Salamat din, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga blessings na ipinagkakaloob mo sa amin, though we are not worthy of all these things, Panginoon. And wala kami, Panginoon, tunay na wala din kami magagawa malayo sa iyo, Panginoon, na ang aming mga kahinaan, Panginoon, ay maaari, Lord God, na mag-hold back sa amin to do greater things. Pero, Panginoon, salamat sapagkat ang iyong pangako ay totoo, Lord God, that you will never leave us, you will never forsake us, Panginoon, that your righteous right hand will always be there for us, Panginoon, to help us. And even, Lord God, in the midst of war, in the midst of suffering, Panginoon, sa gitna ng lahat ng mga laban, Panginoon, you have this promise for us, Panginoon, Lord God, that you will fight for us, that all we have to do is to be still, Lord God, and know that you are our God, Lord. Yes. Paglalaban mo kami, at kami po ay papasanin mo, Panginoon, kung kami po ay lumpo na, Panginoon, kung dadating sa pagkakataon na hindi na namin kaya lumakad, Panginoon, nandoon yung pangako mo, Lord God, na kami po ay aakayin mo, Panginoon, yes, at patuloy na i-assure kami, Lord God, na kasama ka namin, Holy Spirit, Lord God, that we will never be alone, Panginoon, in this lifetime, Panginoon. Salamat, Lord God. Lord, we cannot thank you enough with words, Panginoon. Even if we sing songs, Lord God, forever in our lives, Panginoon, hindi namin matutumbasan ang kabutihan mo, ang ginawa mo, Panginoon Jesucristo, para sa amin. Pero Lord, nandito kami bilang mga lingkod mo, bilang mga alipin mo, Panginoon, bilang nagnanais na i-glorify ka, Panginoon, kahit sa mga simpleng paraan, Panginoon. Dawa, Lord God, i-honor mo po, Panginoon, ang efforts ng aming mga leaders, i-honor mo, Panginoon, ang efforts, Lord God, ng aming iglesia, Panginoon. And Lord God, kahabagan mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord God, na kami po ay tumatalikod, nanlalamig, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga ganong pagkakataon, Lord God. At dalangin po namin, Lord God, may the revival, Lord God, of your name and of your power be upon this church, Panginoon. Hindi lang po sa mga kabataan, Panginoon, even sa mga kananayan po namin, sa mga katatayan po namin, Lord God, sa mga kapastoran, sa lahat po, Panginoon, ng mga dako, Lord God, ng churches ng Cornerstone Christian Community. May your revival, Panginoon, be upon us, Panginoon. May your power, the anointing of your Holy Spirit, Lord God, be upon us, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Lord God, na ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin pa lang, Panginoon. Salamat, Lord God. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba ay binabalik namin sa iyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus Cristo. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Makakapo na po tayo. Dumako po tayo sa photo opportunity po. San Golden, Elder Golden, patay na sa sana. Kasuyin mo. Sa alipot na. Elder Golden. Dapat Bishop, kayo po muna ng dalawa. Pwede masaya na? Thank you. Kasuyin na lang po. Sunod po yung mga pastors po. Sunod po yung mga pastors po natin. Sige po, sunod po natin yung family po. Pasuyin na lang po ng camera po. Ayan, pangalawa sa pogi. Ay, sorry. Ayan, sige, okay lang. Sige, next.
Same po yung council leaders naman po. Council members po. Sister Nika, Sister April, Nika sa kanan. Si Nika po. Uwi na po si Nika. So, patawag na po si Nika. Hindi po makumpleto ang 8 hanggang dulo. Sister Nika, pakiano naman po, urgent po.